Nelson. Director, magandang hapon. Kamusta na po kayo? Magandang hapon po Sir Jen, Sir Nelson at sa lahat po ng taga-subaybay ng Saganang Mamamayan. Magandang hapon po. Kamusta po ang pamilya ng COMELEC, Director? Mabuti naman po at maraming salamat po at tuloy-tuloy po ang ating paghahanda, tuloy-tuloy ang ating deployment at wala po kaming inaasahan na delay sa ating pong halalan. Ayan, unahin na namin, bagamat narinig ko na may sagot din dito si Chairman Garcia, pero marinig na rin po namin sa inyo, ano daw ba yung mga nakitang paraphernalia doon sa Davao City, Director? Naku, ito po yung mga Starlink devices po na gagamitin ng ating transmission service provider para po masiguro maitatransmit ang resulta ng halalan. Paglilinaw lang po, hindi po umupa o bumili ang COMELEC ng Starlink at lalong-lalo pong hindi po kami umupa ng mga bahay. Ito po ay lahat ay cargo at obligasyon ng ating pong transmission provider dahil ang kailangan po namin sa kanila, serbisyo ng transmission, anuman po ang pamamaraan na gagamitin nila, yun lamang po ang babayaran namin sa kanila. At yung Starlink po na yan, Sir Jen, Sir Nelson, Opo. wala pong kinalaman sa halalan yan, walang election program, wala pong makaka-alter dun sa resulta dahil parehong-pareho lamang po yan ng mga Starlink devices na binibili at sinasubscribe po natin para sa internet sa bahay. Ayun, kasi ang pinupoint lang, may nakalagayan niya dito, may COMELEC Manila. Na para bagang pag-aari ng COMELEC na napunta doon sa isang pribadong lugar na yon, Director. Nako, hindi po. Ito po ay may marka dahil ito'y dinaan po dito sa aming warehouse. In-inspection po ito. At ito po'y binalik namin sa kustodiyan nila dahil hindi po yan magiging pag-aari ng COMELEC. In fact, sila po ang pinahala namin na mag-determine gaano ba kailangan namin ang Starlink na gagamitin. At ito po'y secondary lang, backup lang po ito dahil ang primary means of transmission natin, yung telcos po, mga SIM card ng Globe, Smart at dito. Doon sa lugar po na walang telco signal o bumabagsak o mahina, doon po gagamitin yung Starlink na yan. Ayun, so balinaw po, hindi ito machine, Director? Wala po. Wala pong kinalaman ito. Ito po'y generic na Starlink na kapareho lang po ng mga nasa bahay natin na nakakabit po. Ang tanong, ba't nandun sa pribadong? Sabihin, doon ba inihimpil ng Starlink, yung lugar na yan? Po. Obligasyon po kasi ng ating transmission provider na siguraduhin walang delay yung transmission. So ang ginawa po nila, April 15 pa po sila dapat magsisimula. Kaya lang inagahan po nila ng pagdadala dahil ayaw po nilang mahuli. Hindi naman po pwedeng ikabit kagad sa mga paaralan at dun sa mga session halls po, Dahil baka naman mawala. Alam niyo po, lilinyahan pa yan, kukuryente yan. So ang ginawa po nila, nag-preposition po sila sa kanilang mga staging areas at saka po bago mag-April 15, lalabas po at i-install na nila. And in fact po, yung lahat ng pinagdala nila, ito po yung nakadisclose sa COMELEC, may listahan po kami niyan. Isa rin po sa nakita naming advantage na isang residential house na nakita na pinagdalan po dyan sa Barangay Buhangin, pag-aari po yan ng isa sa may-ari ng ating provider. Kesa naman po makaupa sila ng warehouse na baka mamaya ang isa sa may-ari ay politiko o kandidato, lalo pong may problema. At least po dito, sigurado sila na hindi po konektado sa eleksyon yung pinaglagakan po ng ating Starlink. Oo nga. Bagay kung Nelson, tsaka Director, kung ako man, sabihin gagawa ng negatibo at illegal, dadalhin ko ba sa Davao City? Alam kong baluarte ng kalaban, di ba? Mukhang hindi nga naman hindi posible. Nelson, baka merong... Opo, karagdagang informasyon po, hindi po sa Davao City gagamitin po yan. Yan po ay gagamitin sa Davao del Norte, Davao de Oro at Davao de Sur, doon saan po mahihina po yung signal ng telco. Ayan. Director, si Nelson po. Opo, punta naman po tayo doon sa viral ngayon, Director, na mga kandidato na sa kanilang kampanya ay nagbibitaw ng mga salita, mga biro, na hindi ho nagustuhan ng marami nating kababayan. Ano po ba ang patakaran o mga po pwede na nilalabag ng mga kandidatong hindi nag-iingat sa kanilang mga binibitawang salita, Director? Opo, ang mga pagsasabi po ng mga kataga na maaring mag-constitute ng bullying, harassment, discrimination dahil sa sex, sa age, sa creed, sa religion, yan po ay tinuturing na paglabag sa Resolution 11-116. Yung resolution po na yan, hindi po yan nagpapatupad ng bagong batas. Ipinapatupad po niya ng lahat ng umiiral na batas patungkol sa Magna Carta for Women, Anti-Violence Against Women and Children, Safe Spaces Act, yung Philippine HIV and AIDS Act, Indigenous Peoples' Rights Act, at iba pa po mga karapatan
katarungan at batas patungkol sa paggalang ng kapwa-tao. Ang sinasabi po ng COMELEC, kaya po naglabas ng resolusyon, hindi dapat maabuso yung mga gamit na salita na yan sa pangbuli, pang-discriminate sa at pagharas during campaign period. Kaya nga po ngayon, tatlong kandidato na po ang napadala namin. Yung una, yung pong kandidato dyan sa Pasig City, pag-congressional. Ikalawa, yung isang kandidato po pagka-governor dyan sa isang lalawigan sa Mindanao. At muli po, isang kandidato pagka-governor dyan naman po sa Southern Luzon na binansagan yung kanyang kalaban bilang laos na natatakot sa mga magaganda at na batang babae na medyo na mahinga na yung mahal na supporter. Naku, tinuturing po namin yan na gender-based harassment or discrimination against women. Ano po ang process para na susundin para makita kung sila ay dapat na patawan ng parusa at anong pinakamabigat na posibleng maipataw sa kanila? Opo, ang proseso po dahil nagpadala kami ng show cause order, yung sa Pasig po, ngayon po ang deadline niya, alas 5 ng hapon. So dalawa po yan, either tutugon sila sa aming show cause order, sasagot sila, ipapaliwanag nila bakit hindi sila dapat kasuhan ng paglabag ng resolusyon. O pag hindi po sila sumagot, dalawa pong kapupuntahan, maglalabas ng resolusyon yung Task Force SAFE o yung Safeguarding Against Abuse, Fear, and Exclusion in Election. Ito po ang mangyayari dyan. Kung ang rekomendasyon ay magsampa ng kaso, manganganak po ng dalawa. Kasong election offense, kasong kriminal, kung saan po ay magkakaroon ng preliminary investigation, nagparusa po niyan. Pagkakatanggal ng karapatang bumoto, perpetual disqualification to hold public office, so po mabigat. May pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon. Ikalawa, yung pong kanilang disqualification, dahil tandaan po natin, anumang paglabag sa COMELEC resolution, maaring magdulot ng disqualification ng isang kandidato. Pero halimbawa, for the sake of discussion lang, attorney, para malinaw, ano? Kasi malapit na yung election eh. Kung sila, ang isang kandidato ay na-disqualify before the election, di ba hindi pa naman ito final, so pwede pa silang iboto at pwede pang manalo. Tama po at katotohanan po yan. Pwede po talaga yan. Kaya lang pakatandaan po natin, ang desisyon ng COMELEC sa isang petition for disqualification ay magiging final and executory kapag sa loob ng 5 araw, kahit na umakyat na sa Supreme Court ay hindi ka nakakuha ng temporary restraining order, i-implement po ng COMELEC yan. Ganyan kabigat po ang mga desisyon pagdating sa disqualification. Kaya nga po ang dalawang pwede mangyari dito, tahasan ng matanggal po yung pangalan sa talaan namin, hindi mamatanggal sa balota, mabotohan man, i-declare na stray yung boto nila. O kaya po, kung may political party po sila, ay kung ma-declare namin silang disqualified, makapag-substitute ng kaparehong apelyido yung kanilang political party. Mabigat pala ito, Jen. Disqualification pala ang katapat yan, ano? At posible pa ng sa dami ho ng inaasikaso ng COMELEC, mabibigyan pa ba ng panahon nito, Director? Ay opo, nangangako po si Chairman Garcia na doon sa disqualification case, kung yan po ang kauuwian nito, ay ire-resolba bago maghalalan. Nang sa gayon po, magkaroon ng bisa naman yung ating pangangalaga sa karapatang pantao at pangangalaga doon sa ating vulnerable sectors. Paano po, sabi nila, joke lang naman ito, Director, hindi naman seryoso eh. Nako, ang mga batas po kasi sa mga nabanggit na yan hindi po kinikilala yung pong yung kumbaga yung good faith, yung joke, wala po dyan sa mga batas na yan. Hindi po yan excuse dahil po yung masabi mo ang kataga na yan, ikaw po ay nag-violate na at na-consummate mo na yung paglabag sa batas. Ganun pala, no? So delikado pala, no? dapat pala ang babanggitin natin sa ating kalaban ay yung kalaban ko ay gwapong-gwapo ito. Oo, dapat diba? Hindi pala dapat siraan, hindi pala dapat batikusan. Director, ano po? Opo, sabi nga po namin, okay lang naman po yan na gawing light o kaya po magkaroon ng katatawanan. Pero hindi po at the expense ng ating mga kababaihan at discrimination. At isa pa po, mas kailangan ng ating mga kababayan, yung plataforma de gobyerno, yung solusyon sa mga issue ng lipunan, sana po doon mag-focus. Ayun. Kasi doon daw sila pinapalakpakan, Director kapag magaling magbitaw ng jokes Di ba? Tama po kayo. Naintindihan naman namin, minsan ginagawa po nilang light yung situation. Pero ultimately po, ang makakakuha ng boto po sa inyo ay yung mga tugon ninyo sa issues ng lipunan at kung paano nyo gagampanan ng tungkulin na tinatakbuhan ninyo. Bukod po dito sa mga sexist remarks, meron na rin ba tayong mga natatanggap na report ngayon tungkol sa mga vote buying
vote selling, Director? Meron na pong 34 na cases po na iniimbestigahan ng Committee on Contrabigay na pinamumunuan po ni Commissioner Ernesto Ferdinand T. Maceda Jr. At meron pong 11 dyan out of 34 tinitignan nila bilang abuse of state resources. Kaya nga po, hingin natin sa ating mga kababayan, kung meron po kayong malalaman na vote buying, abuse of state resources, ipagbigay-alam nyo po sa amin, huwag kayong matakot. Itatago po namin ang inyong identity, confidential po yan. Sana lang po matulungan nyo kami sa ebidensya, sino ang involved, kailan nangyari, saan. Sa gayon, kami po ang magsasampa ng kaso laban sa kanila. Isa rin pong, aywan ko kung nakarating sa inyo, napanood nyo ito, viral din ito sa Cabanatuan area. Dito naman, wala silang binabanggit na particular na pangalan ng kandidato. Ang nag-post lang ata dito, ang gusto lang nila, maimbestigahan daw po ng COMELEC kasi doon sa may isang convention center sa Barangay Bitas, Cabanatuan City, Nueva Ecija, may mga naghahakot daw po ng mga tao, jeep, yung mga tao, yung simulan ng alas 9, pagkatapos, ang kumakalat daw po doon, ay may nagbibigay sa kanila ng 1,000 piso, Director. Ang point lang naman nila, sana may imbestigahan daw po ito ng COMELEC. Wala naman silang tinutukoy kung sinong kandidato gumagawa nito. Baka lang daw po nagkakaroon ng bilihan ng boto, Director. Naku, tama po yan. At napagbigay alam na po sa amin yan. At agad kumilos po yung aming election officer at provincial election supervisor dyan. Pinuntahan nga po yung lugar na yan. Meron na po kaming person of interest. Medyo may nasa sentro na po kaming mga kandidato na involved dyan. Kaya nga po hinihintay namin yung kanilang investigation o yung fact-finding report para malaman natin, meron ba talaga naganap na vote buying? Meron bang? Tinitignan din po namin kung may abuse of state resources dahil ano po yan public property. Baka mamaya may nagamit pang pag-aari ng pamahalaan. Lahat po yan ay tinututukan natin at tinitignan natin at hintayin po natin yung report ng aming election officer. Ayos.